mapapasyalan, dadayo tayo sa bayan ng San Narciso. Magandang araw mga kapuso. Andito ako ngayon sa Zambales. Alam niyo ba na ang probinsya ng Zambales ang top tourist destination sa buong Central Luzon ayon sa Department of Tourism. Kasi naman dito sa Zambales, bukod sa meron silang mga kabundukan dito, meron din silang malawak na karagatan na talaga namang pinupuntahan ng maraming turista. Pero dahil pinasarap tayo ngayon, syempre hindi ako magsiswimming dito. Ang gagawin natin, manghuhuli tayo ng iba't ibang mga isda. Ready na ba kayong lumusong? Let's go! Isang coastal town sa Zambales ang bayan ng San Narciso. Nakaharap ang kanilang baybayin sa West Philippine Sea, kaya naman mayaman sila sa iba't ibang uri ng isda at laman dagat. Di kalayuan sa kanilang dalampasigan, matatagpuan ang lambaklad na mula sa pinagsamang salita na lambat at baklad. Ang nakikita ninyo po sa aking likuran ay yung tinatawag na lambaklad. Isa po itong malaking lambat na kasing laki ng mga 800 square meters. Grabe, di ba? At dito namamahay yung iba't ibang mga uri ng isda. Every day, morning and afternoon, nakakakuha yung mga mangingisda ng Zambales ng iba't ibang mga isda mula dito sa lambaklad na ito. Isa itong malaking biyaya ng dagat. At yan ang gagawin natin ngayon. Maghahango tayo ng lambat at makakakuha raw tayo ng iba't ibang mga isda. Sa paghuhuli ng mga isda, isasara muna ang nakabukas na bahagi ng lambat. Ginagawa ito para hindi makalabas ang mga isdang pumasok sa lambaklad. Ano ba to? Hila! Hila! Mga ilang oras mo to gagawin? Yung process ko ng hauling is Isang oras tayo maghihila? yung pag-hila isa. 2 hours? Pahinga, pahinga, pahinga! Para ako sumali sa dragon boat nito. Dahil malawak ang lambat, kailangang pagtulungan ng humigit kumulang 20 mangingisda ang paghahatak nito. Ang bilis kasi bumilang ni Kuya eh! Bilang din! Pwesto! Ang bigat! Kailangan, sabay-sabay, kailangan may bumibilang talaga para sabay yung puwersa kasi makamamaya. Hindi sabay yung puwersa, sayang lang yung hila. Ano ba yung hinihila natin? Zipper po. Yung lambat? Lambat din po. Yung isasarado po natin yung bulsa na sinasabi. Napansin ko lang, bakit mga babae yung naghihila? Mga lalaki. Karamihan po kasi mga babae po ang workers dito. Yung iba po kasi mga asawa nila nasa laot. Okay, Tulong po okay. ng mga mangisdang nila. So dito sa Zambales, talagang hindi ka mabubuhay dito kapag walang bayanihan. So habang ang mga lalaki nandoon sa laot, ang mga babae, naghihila, maghila na! Bilang! Ha? Yung tanda. Ano yung tanda? Papunta sa dulo, ma'am. Okay. So tapos na kasi lumabas na itong itim na to. Itong, ibig sabihin na angat na natin yung una pa lang. Ang lambaklad o otoshiami ay isang Japanese fishing technology. Noong 2024, ipinagkaloob ng DABFAR o Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang lambaklad sa mga mangingisda ng San Narciso, Zambales. Mula noon, isa na ito sa mga sustainable fishing methods sa kanilang lugar. Magaan lang! Ano ba? Bibigat nito? Yabang ko, di ba? Ay ko, ang gaan! Sisiw! Wala bang mas mabigat? Sabi ng gym coach ko. Buti na lang, nag-weightlifting ako kahapon. O, tapos na! Walang huli! Joke lang. So, kung makikita ninyo ngayon, yung mga nagtatrabaho dito sa Lambaklad, mga babae, mga may edad na, mga
Iniisip ninyo, baka hindi na dapat nagtatrabaho. Wow! Di ba? Pero dito, may lakas pagsama-sama. Kahit sabihin ninyong mahina kami, pagsama-sama kami, lumalakas kami. Tuloy-tuloy lang hihilahin ang mga lambat hanggang sa lumiit ito at makarating sa kabilang dulo o sa bulsa ng lambat. Habang naghahatak lang lambat ang mga mangingisda sa flatboat, may mga mangingisda rin ang lumulusong sa dagat para masiguradong walang isda na makakalabas sa lambat. Dito sa bayan ng San Narciso, gumagamit sila ng lambaklad sa pangingisda. Isang uri ito ng fish trap na gumagamit ng malalaki at mahahabang lambat. Sa paraang ito ng pangingisda, bayanihan ng sistema. Kailangan kasing magtulungan ng maraming mangingisda sa sabay-sabay na paghila sa lambat. Kaya naman ang tatag ng bisig ko talagang nasubo. Hila! 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 Ano ba to? Hila! Hila! Diyos ko, nag-gym ako kahapon ah. Makalipas ang mahigit isang oras na paghila ng lambat, makarami kaya kami ng mahuhuling isda? Ito na! Exciting na! Exciting na! Exciting na! Ay! Ay! Diyos ko! Oh my God! May pawikan! Hala! Uy! Baka buhay pa! Baka buhay pa! Paalisin natin! Buhay pa! Buhay pa! Oh my gosh! Uy! Isalba natin! Isalba! Ibaliktad mo! Buhay pa! Buhay pa! Buhay pa yan! Buhay pa! Pakawalan natin! Dahil sa yaman ng kanilang karagatan, naku, pati mga pawikan, naliligaw sa bahaging ito ng dagat. Pero tuwing makakahuli sila ng pawikan, pinapakawalan nila ito sa dagat. So nakikita ninyo ngayon, lumiliit na yung lambat. Makikita na natin yung mga isda, pwede na nating salukin. Ito na! O, ayan na! Oh. Saan nilalagay? Ano ba to para mga ahas? Ang hirap kunin! Ang hirap kunin ng mga batalay! Ay, ayaw ko ba? Aray! Hala! Ano, ate? Naano si ate? Hindi, si siya, yung buntot, kumanon yung ano niya. Anong tumama sa'yo, te? Buntot o nguso? Matalas kasi yung nguso ng batalay eh. Aksidenteng gumano na natamaan si ate. Ay, teka, baka matusok kayo! Ate! Ay, nakakatakot yung tusok! Ang nangyari kay Ate Nila, isang paalala na mag-ingat sa lahat ng oras sa pangingisda. Matutulis kasi ang ilan sa mga isda at maaaring makasugat. Magiging ulam natin. Eto po, meron po tayo ditong batalay! Batalay! Pwede po itong isigang. Pwede po... Ay, nalilagay lang po! Okay, gets ko na. So, ito daw yung isang CCTV kasi ang laki ng mata niya, nakikita niya ang lahat. Yung nakakatawa daw yung sa mga mangingisda. Yung tawa nila. Tapos, meron din tayong matambaka rito. Marami po tayong huli. Matambaka, salay-salay, torsilyo, at needlefish. Needlefish na! So, ganyan ang ginagawa ng mga mangingisda dito. Pagkatapos nilang
huli, diretso na kaagad ng pagbibenta doon sa fish landing. Pero syempre, habang nasa laot pa lang sila, pinapakita na nila yung kanilang mga huli. So expect natin na pagdating natin doon sa fish landing, may sigurado ng mga suki na bibili. High-tech na mga mangingisda dito! Akala ko tapos na ang hirap kapag nahuli na ang mga isda, pero hindi pa pala. Dahil ang ating next goal, magbenta ng mga ito. Magkano kaya ang kikitain ng mga mangingisda ngayong araw? Abangan yan mamaya. Pagkatapos ng mahigit isang oras sa laot, sumakses tayo sa mga nahuli nating isda sa Lambaklad. Pero simula pa lang pala yan ng hirap dahil ang next challenge, ibenta ang mga ito sa kanilang fish landing market. Kaya ay, malakas ang mga babae. Kaya rin namin to. Okay, pahinga. This is the moment, hingang malalim dahil masusubok naman ang galing ko sa pagbebenta. Basta malaki ang mata, matambaka. Mga isdang CCTV. Matambaka, kita lahat. Oh, bili na mga suke. Halos naubos na yung ating mga nakuhang isda, pero marami pang mga batalay na naiwan. So far, ang kinikita na ngayon sa sales ay 4,137. Pero 50% lang ang mapupunta sa inyo kasi yung the other 50% para sa bangka, mga expenses nila sa kung saan-saan, yung saan? Sa mga miscellaneous, ganyan. Tapos 50% na to, so divided by 2, may kita sila na 2,068 and 50 centavos. Paghahatian yun ng ilang tao? Divided by 26. 79 pesos. Ang hirap ng trabaho ng mga mangingisda. Medyo maliit lang yung kita. 79 pesos kapag dinivide mo, pero meron naman silang pang-ulam. Kaya talagang nakita ninyo yung hirap na ginagawa ng mga mangingisda. So, ang pakiusap ko po sa lahat po ng mga nanonood, pahalagahan po natin yung trabaho ng mga mangingisda natin kasi napakasipag po nila, marangal po ang kanilang trabaho. At masaya pa rin tayo.